mga Pilisteo nag-ipon-ipon sa Soko sa lupain ng Huda upang digmain ang Israel. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may dipis ng Ela at tapat ang mga Pilisteo. Magkaharap ang dalawang pangkat. Nasa kabila naman ang mga Israelita. Ang nakapagitan sa kanila ay isang lambak. May isang mahusay at matapang na mandirigma ang mga Pilisteo. Siya ay buhat sa Gat. Ang pangalay Goliath. May 9 na talampakan ang kanyang taas. Tanso ang kanyang helmet. Dahin din ang baluti na tumitimbang ng 166 na libra. Tanso rin ang baluti sa kanyang binti at hita. Dahin din ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang sibat niya ay sinlaki ng baras ng kariton at bakal naman ang ulo nito na tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang kanyang tagadala ng kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit kailangan pang maglaban tayong lahat? Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin niyo kaming lahat. Ngunit pag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko kayo, kayong mga Israelita, pumili kayo ng ilalaban sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nasiraan sila ng loob at natakot. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong yon. May gatas ka pa sa labi." Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Ngunit, papili si David, sinabi niya, "Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong yon pagkat ang inahamak niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Ang Diyos na ligtas sa akin sa kuko ng mga leon at mga oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong yon." Kaya sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ni Yahweh." At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang baluting tanso. Pagkatapos, sinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit hindi siya halos makahakbang pagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, "Hindi ko na po gagamitin ang mga ito." At hinubad niya ang nasabing kasuotan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, nambulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibad at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Sinirador niya si Goliath at tinamaan siya sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padabang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. At patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito
at pinagutan ng ulo.